walang sala. Si Maria ay pinili ng Diyos para manganak at ibigay sa atin ang ating manunubos. Napakaganda po na ebanghelyo sa araw na ito. Nais ipakita sa atin ng Diyos kung gaano siya kabait sa atin. Ipinapakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal. Katulad ni Isabel, pananampalataya kay Maria, kay Jesus, pananampalataya niya sa Diyos. Kahit siya'y matanda na, ipinagkaloob sa kanya ng Diyos ang kanyang kahilingan. Kahit baog siya, kahit matanda siya, ibinigay ng Diyos ang kanyang kahilingan na magkaanak. Malay mo si Nanay Esther magkaanak pa. Diba? Kung ipagkakaloob sa kanya ng Diyos. Ganun dapat ang pananampalataya niyo sa Diyos. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, walang pero, walang bakit-bakit. Dapat ang Diyos ang pinag-uusapan, lagi yung priority. Hindi yung pinagdadalawa. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, pasok agad. Bakit ang karamihan sa mga tao ngayon, pumapasok lang tayo sa Diyos, pumapasok lang tayo sa loob ng simbahan, pag punong-punong tayo ng problema. Pumapasok lang tayo sa simbahan pag may kailangan tayo sa Diyos. Hindi mo dapat, mga kapatid. Pumasok tayo sa Diyos kahit wala tayong kailangan. Pumasok tayo sa Diyos kahit masagana na tayo. Sapagkat kung anong meron ka ngayon ay nagmula yun sa Diyos. Pananampalataya niyo sa Diyos. Pananampalataya niyo sa Diyos. Kahit gano'n kayo, karamihan ang buhay ngayon, kahit gano'n kayo mayaman ngayon, kung wala kayong pananampalataya sa Diyos, walang silbi lang yan, mga kapatid. Dapat kung anong meron kayo ngayon, ipagkaloob niyo sa Diyos, ibigay niyo ang para sa Diyos. Huwag niyo pabayaan ang Diyos o ang simbahan niyo, sapagkat ito ang tahanan ng Diyos. Hindi niyo dapat, dapat niyo pagandahin ang inyong tahanan. Dapat ninyong ayusin ang inyong tahanan. Pero dapat pinaprayon ninyo ang simbahan, sapagkat ito ang bahay ng Diyos. Mga ginigil mo kapatid, maging bukas balat kayo kung gano'n binibigay sa inyo ng Diyos ang lahat ng para sa inyo. Ganun din, dapat ninyo ibigay ang para sa Diyos. Huwag ninyo pinapabayaan ang Diyos. Lahat kayo, mahal kayo ng Diyos, mga kapatid. Kung hindi kayo mahal ng Diyos, hindi sana kayo ganyan ngayon. Kung hindi kayo mahal ng Diyos, hindi sana kayo kumakain sa 3 araw. Ang pananampalataya sa Diyos dapat malakas, walang pag-aalinlangan. Pag ang Diyos ang pinag-uusapan, maniwala kayo sa Diyos at ibibigay niya ang mga kahilingan ninyo. Hindi dapat kayo nagdadalawang isip pag ang sa Diyos ay sa Diyos. Katulad ng example ko, si Ma'am Shirley, nakapasa siya kagabi sapagkat ibinigay sa kanya ng Diyos ang Espiritu upang siya'y makapasa. Ibig sabihin ko, napakalakas ng panalangin sa Diyos si Ma'am Shirley. Napakalakas ng pagyakap niya sa simbahan. Napakalakas ang pagsisilbi niya sa Panginoon. Kaya ibinigay ng Diyos sa kanya ang kanyang kahilingan. Ganon din kayo, mga kapatid. Kung gusto niyo ibigay sa inyo ng Diyos ang inyong hinihiling, yakapin ninyo ang Diyos. Yakapin niyo pagsisilbi sa Diyos. Huwag kayong pupunta dito, mga kapatid, sa simbahan tuwing may birthday, binyag, kasal, pulpon, karamihan sa ating mga kapatid. Ganun na lang, pumapasok sa Diyos, pag may pulpon, may binyag. Sana lagi na lang may pulpon para pumunta yung simbahan natin. Diba? Ganun dapat. Kaya ang karamihan sa atin, ginagawa natin second priority ang Diyos. Pag sinabing araw na linggo, o pag tinawag kayo may kapistahan sa simbahan, pumasok kayo. Sapagkat iyon ay tawag ng Panginoon para magsilbi kayo sa Diyos. Hindi kayo
tinatawag lamang kung ano na. Tinatawag kayo ng Diyos upang ibigay ninyo ng buong puso, ibigay ninyo ng buong kalooban ang sarili ko sa Diyos. Bato-bato sa langit ang naman ay huwag magalit. Pag-araw ba ng linggo-linggo pa nagsisimba tayo? Diba? Minsan, seasonal. Minsan, hindi pa tayo nagsisimba. Isang oras lang ang inihiling sa inyo ng Diyos upang magsimba sa Kanya. Hindi pa natin naibigay. Bakit? Minsan pa, nag-text si Kumare, hintay ng Robinson. O tumigulay ka, ha? Pumunta. Mare, hintay makidayan. Pumunta. Pero pag sa Diyos ang usapan, ano ba yung trabaho ko? May ano ba yung trabaho? Madilasan ko. Pag ang sa Diyos ang pinag-uusapan, iwan ninyo ang inyong mga gawain. Katulad ni Maria, kung hindi niya binigay ang matamis ng oo sa Anghel Gabriel na nagpakita sa kanya, walang magtutupos sa inyo sa kasalanan. Walang magtutupos sa atin kung ano man naman gawa natin kasalanan. Kaya nga pinagdiriwag natin ang Immaculada Concepcion o ang pagdilihim ni Santa Ana kay Maria na walang sala bago panilikha ng Diyos ang sanlibutan, bago niya na ibinigay sa atin ang ating mga kailangan. May plano na ang Diyos para sa atin. Ibinibigay ng Diyos ang mga plano niya para sa atin. Maghihintay lamang tayo. May plano ang Diyos para sa inyong lahat. Ang tulad ni Maria, binigyan niya ng malaking obligasyon. Simula pa lamang siguro nang pinanganak si Maria, ipinangako na ng Diyos sa kanya na maglilihim siya ng malinis. Si Maria ay naglihim walang dungis. Si Maria ay pinakadakila. Si Maria ay pinaka-special sa inyong lahat. Walang ibang special kung hindi si Maria. Sapagkat siya'y ina ng Diyos. Nais ko lang sabihin sa inyo, bakit nga ba tayo nagpaparangal kay Maria? Bakit mo ba inaayusan ng bulaklak si Maria? Bakit mo ba nilalagyan ng kandila si Maria? Tao lang siya. Opo, tao lamang siya. Pero ang Diyos ang unang nagparangal kay Maria. Ang Diyos mismo. Kaya karapatan din natin gumalang kay Maria. Hindi man siya Diyos, hindi man siya pero pinagalaw sa kanya ng Diyos ang paglilihim walang kasalanan. Ibinigay sa kanya ng Diyos ang napupuno ng grasya. Ibinigay sa kanya ng buong-buo. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Ibigay natin ang nararapat para sa Diyos. Ngayon, ang kapistahan ay Immaculada Concepcion, unti-unti paparating na ang Kapaskuhan. Pag December 8, ibig sabihin, 2 linggo na Adbyento, paparating na paparating, Pasko na. Pasko na. Ano ba ibig sabihin sa inyo ng Pasko? Ang ibig sabihin ng Pasko ay pagmamahalan. Pagmamahalan sa isa't isa. Pagmamahalan ng buong-buo. Karamihan sa atin, bato-bato sa langit man ay para sa Buenos. Hindi pumunta sa simbahan dahil may kaaway. Hindi pumunta sila, madilang may makinisa at dahil ikamura ko. Madilang may makinisa kasi ano naman siya. Hindi dapat mga kapatid pumunta tayo sa simbahan para sa Diyos. Hindi kayo pumunta sa simbahan para sa kaaway ninyo. Ibinigay ninyo ang buong puso niyo sa Diyos. Pumasok kayo sa loob ng simbahan, gawin ninyo na pinaka-special ang para sa Diyos. Huwag ninyong pumapasok kayo sa simbahan na may iniisip kayo. Pumapasok kayo sa simbahan, dapat malinis ang puso nyo, malinis ang isip ninyo. Upang sa ganon, malaya kayo.
malaya kayo na sabihin sa Diyos ang mga kailangan ninyo. Kung malaki ang pananampalataya niyo sa Diyos, kung malaki ang pagmamahal niyo sa Diyos, hindi na kayo pinapabayaan. Mga kapatid, may nais kong ikwento sa inyo. Pero may isang dalaga, nagkaasawa siya, pero daw siya ay baog. Ibig sabihin, hindi maka-anak. Linggo-linggo, hindi po dito sa ibang simbahan, linggo-linggo, araw-araw, pumapasok siya sa simbahan. Lumulong siya sa harap ng altar para hilingin ang isa nilang kahilingan. Ano yung kahilingan niya? Na magkaanak din siya. Pagkalong sa kanya naman, Espiritu ng Diyos, sabi niya sa Diyos. Nagulat yung pare, kasi araw-araw nagsisimba, linggo-linggo nagsisimba. Nagulat yung pare, bakit kaya 7 taon na hindi nagsisimba yung babae na nangihingi ng anak sa Diyos? Pinuntahan niya sa bahay. Sabi niya sa babae, ate, bakit hindi ka na nagsisimba? 7 taon na, samantalang noon, araw-araw ka nagsisimba. Araw-araw ka humingi sa Diyos na magkaanak. Napagod ka na ba? Nagulat yung pare. 7 na pala yung anak. 7 taon, maligaw may nakimisa, 7 na rin yung anak. Diba? Ganun kadakila ang Diyos. Hinihiling ka lang isang anak. Pero 7 ang ibinigay. Pero ganun ang karamihan sa akin ngayon. Pag ibinigay ng Diyos ng inyong kailangan, nakakalimutan natin ang Diyos. Pag ibinigay ng Diyos ang inyong kahilingan, wala na. Nakakalimutan na natin ang Diyos. Nung lumindol po sa Sorsogon, kung makikita niyo sa newsfeed, puro prayer. Lord, tulungan mo kami. Lord, bakit naman pinabigyan ng ganito? Lord, sana araw-araw na lang kayo dito. Para araw-araw ninyo naaalala ang Diyos. Bakit pag may sakot na lang naaalala ang Diyos? Bakit pag may problema na lang naaalala ang Diyos? Dapat lagi ninyo naaalala ang Diyos. Tandaan ninyo, katulad ni Maria, inaalala niya ang pananampalataya niya sa Diyos. Mahalin ninyo ang Diyos ang mahalin niyo, si Maria. Nung unang panahon ko, di ba naman masyado makanta, wala ko lang din ang mga lola ko, pero naabutan ko. Pagpatak ng alas 10 ng gabi, kahit nabag sa kalooban mo, kahit marami kang ginagawa, luluhod ka sa harap ng altar at mag-orasyon kayo. Magsasanto rosario kayo kay Maria. May ginagawa po ba ngayon? May gumagawa pa ba sa inyo ngayon? Ang ginagawa ng orasyon doon. Di ba wala na? Unti-unti. May ibabaw sa limot yung mga ginagawa ng mga kapanahunan. Dapat ayun ang huwag inyong kalimutan. Yung mananangin kayo sa Diyos bago may pitin ang inyong mga mata o bago pumatak ang alas 6, magdasal kayo sa Diyos upang sa ganon ipagkalaw sa inyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Ipagkalaw sa inyo ng Diyos ang inyong kahilingan. Mahalin ninyo ang Diyos nang walang pag-aalislangan. Ngayon ay Immaculate Reception. Nais ko lamang iparating sa inyo ang pagmamahal ni Maria. Manalangin kayo kay Maria. Ibigay niyo ng buong kay Maria. Huwag inyong pababayaan si Maria sapagkat siya ang ina ng ating manunubos. Amen.